Ito, ilan lamang to sa mga usapin natin ngayong araw na ito. Nasa linya natin si Senator Panfilo Lacson, Senator Ping. Nasa ating linya. Senator, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Ay, Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. Ano ba to? Nakita nyo na bang darating ito? Yung palitan po ng liderato po ng Senado? Biglaan yun, Senator. Nagkabiglaan lang kayo? Hindi naman, talaga over the weekend, talagang alam namin merong active na attempt na magpalit ng liderato. Kaya medyo noong Friday, Saturday, Sunday, medyo siyempre nagbibilang kami. Anticipated na namin noon, more or less, yung apat namin kasama. Bilang na namin. Ang pinaka-supresa talaga si Senator Bato. Sino po? Kasi yun ang hindi naka-factor in Sino sa aming mga assumptions. Sino po? Sino pong senador? Naputol kayo doon, Senator Ping? Yung binanggit nyo. Sino Ang senador yun? talagang sorpresa, si Senator Bato. Hindi Ayun namin na. na-factor in yun. Okay, Oo. alright. Kaya kami medyo kampante noong weekend. Kasi nga, pag nagbibilang kami, apat yung tinitingnan namin lilipat. So, 12 lang. Oo. So tama yung sinasabi ni dating Senate President Tito Soto na hindi niya ina-anticipate Na darating si Senator De La Bato, Rosa. kaya niya parang pinayagan yung NBI na makipag-coordinate sa USAA. Tama ko yun, Senator Ping? Oo. Wala naman talaga nakakaalam sa amin. Probably even sa majority, bagong majority, hindi lahat sila alam na darating si Bato eh. Pati sila Siyempre, nagulat. Yeah. Ano yan, security consideration ni na Senate President Alan yon. Ang pagkaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Okay, Dahil ang pagkaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia. Nung yun dumating yung ng sinasabi Senado. ni NBI Director Matibag na nakasakay sa sakyan na isang senador. Yes, oo. Si Senator Bato. So Yeah, Senator Pia pala yun. Oo, kaya at the very least, dalawa lang yung siguradong nakakaalam na si Senator Bato darating nung Lunes bago magsesyon. Okay. Kasi may balita na rin kami nung unang attempt nila, nung ino-offer nila kay Senator Loren, yung Senate presidency, na nasa vicinity na si Senator Bato. Pero nag-fizzle out yun eh, kasi hindi na kompleto yung required na 12, except na hindi kasama si Senator Bato. So siyempre, hindi naman kailangan bumaba na si Senator Bato. Pero noong pang unang attempt na ginawa nila, ang balita namin, Senator Bato, nasa vicinity na ng Senado. Ano yung Senator? Yung pagdating ni Senator Bato, tiniming yun nung araw na alam na magkakaroon ng change of leadership dahil pwede na siyang kumuha ng protective custody ng Senado? Ganun ba yung gameplay nun? Hindi ko alam yung naging usapan nila, kung ano yung assurance na binigay sa kanya. Pero malinaw, naselyuhan na nila yung apat. Kaya ang kulang na lang Senator Bato, kaya lumabas siya para talaga makumpleto yung 13. Ano naging sentimiento? Obvious yun, Joel Weng, kasi ang tradisyon namin dyan, by noon time or before mag-open mag-open yung session at 3 o'clock, pupunta yung delegasyon ng magiging bagong Senate President sa office ng Senate President, meeting Senate President. Ano to, tradisyon ito since time immemorial. Ganyan yung since nung dumating ako sa Senate, yan na yung nakikita ko na practice. Opo. At maghahayag, ito yung kopya ng resolution signed by 13, 14, or 15 senators. At kung pwedeng mamaya, magpapalitan ng leadership. So walang very smooth ang transition kasi pag open ang session, magpapahayag yung outgoing. Siya pa nga minsan nagno-nominate eh. Correct. Opo. Bababa siya, magno-nominate siya doon sa bagong uupo kasi nga mayroon ng signatures. This time around, hindi nangyari kasi nga pinahayag naman to, pinaliwanag naman ni Senate President Alan na for security reasons, nagsusorry siya kay Senator Soto na hindi mangyayari yon or hindi nangyari at bibiglayan niya nila kasi nga because of the Bato factor. Ano bang disgusto nila ng bagong majority ngayon doon sa pamumuno ni Senator Tito Soto? Kasi hindi lang naman ngayon yan, Weng eh. At saka sinasabi kasi Dati nga, di ba, kay Senator Loren Legarda, na-i-offer na yung Senate presidency. Parang gusto nilang palitan talaga yung ano bang leadership disgusto? ni Soto. Ano bang meron, Senador? Ang Senate ko, sabi ko nga, parang rebellion yan, continuing crime yan eh. Hindi maihinto yan eh, mag-a-attempt yung minorya para mag-take over do sa majority. Ano yan? Ever since
panahon pa nung bagong nanalo ako noong 2001, ina-expect namin kami na yung majority at si Senator Neni na yung uupong Senate President kasi marami kaming nanalo noon doon sa alyansa namin, doon sa aming doon sa opposition at that time, panahon ni Pangulong GMA. So, nung nagmi-meeting na kami ng gabi, meron dalawang hindi sumipot. So, nagkulang na kami, naging 11. So, medyo nag-ausap na nga kami kung ano yung mga komite, yung mga neophytes, wag muna kayong kikibo, mga ganon. Pero nung Sunday ng gabi, bago mag-Lunes na mag-open yung Congress, napansin namin, medyo kulang kami doon sa bahay pa ngayon ni Dilate Tessie Oreta. Okay. Doon kami nagmi-meeting sina Cablas, Ople, si Nene. Nawawala noon si Bobby Jaworski, kasama namin yun Tapos si Kabayan. Oo. So sabi namin, delegado to. Yung pala nasungkit. So hindi natuloy. So naging opposition kami noon, minority kami noon, pero manipis yung majority. Oo. Yun, ganyan lagi sa Senado. Ngayon, in the course of time, habang nagse-session, siyempre mga dati magkakilala, nagkakaligawan yan. Yung minsan may mga disgusto sa distribution ng komite. Yun ang parang recruitable, ika nga. So hinikayat o kaya yung mga old friends, yung mga dati magkakaibigan, kakausapin yung kung sino yung malapit na kaibigan, baka pwede sumama ka na sa amin. Ganito, ano bang type mo, ano bang gusto mo. Mga ganon. Ganyan ang kalakaran dyan So, ang sabi ko under Philippine jurisprudence, parang rebellion yan. It's a continuing crime, quote-unquote. Opo, pero Senator, dito sa naging kaso na ito, parang naging madali para sa kanila na kunin yung number dahil as it was, malaki talaga ang number ng minority. Siyam sila agad Yes. Oo. They needed 4. Yes, yun lang. Oo. Okay, madali Kaya lang, para ang sa problema kanila. nila, siyam sila, pero bali 8 ang bilang. Kasi nga wala para si si Bato. Senator Bato. Kaya they needed 5, no? Correct, oo. In a manner of speaking. Kasi kailangan lumabas si Bato. Medyo kayo ngayon, kung kahabulin ninyo ulit yung Senate presidency, 5 lang kayo, medyo malaki-laki yung tatrabuhin nyo yung numero. Yung noon. Yung Noon ngayon? talaga 5 kami. Pero ngayon, siyam kami, yung 2 nag-independent. Oo. Pero sila naman, mas independent, may mga sarili silang dahilan. Hindi dahil sa ayaw nila kay Senator Soto, kundi may sarili silang mga personal na dahilan kung bakit nagpahayag sila. Sabi niya, mag-independent na lang kami. Oo. Pero sa mga issues, sa mga botohan, Oo. nag-commit naman sila na magsusuporta sila sa dati nilang kasama sa majority ng minority. So virtually, Opo. kung magbibilang kami, 11 kami. Ayun. Opo, Okay. may laban pa. Oo. Konti na lang. Lalo Sabi na ko, kung continuing crime. Tingnan natin ano pangyayari. lalo na siguro kung tatrabahuin na po ng ombudsman yung inyo pong Senate Committee report. Partial report. Oo. May 3 po pa dun na maaaring namumurong sampahan po ng kaso. So talagang medyo magkakaroon kayo ng bilang. Kaya lang, wala ba kayong hugot doon sa 2 na nag-abstain? Tsaka nabanggit kagabi sa 24 oras may hugot kayo doon sa Kay Senator kay Loren. Senator Loren, Senator Ping. Yeah, hindi naman issue yung paglipat ni Senator Loren. Alam mo, sa tagal-tagal na pinagsamahan namin, kami, Senator Soto, at that time, Senator Gringo pa, saka ako, ang tagal na namin magkakasama. So parang ang expectation lang namin, kasi nung una, nagsabi naman siya na inoffer sa kanya, nag-ano siya kay, at least kay Senate President Soto noon. Nagwano naman sila, nagtapat siya na ino-offer sa kanya. Ang sabi sa kanya ni Senate President doon, na ikwento sa akin to ni Tito Sen, sabi niya, nag-usap kami ni Loren. Ang sabi niya kay Loren noon, kaya siguro na-preempt din ng unang attempt. Kasi sabi niya, Loren, nasa majority tayo. Kung gusto mo talaga mag-Senate President, pwede naman natin pag-usapan yung term sharing. Kung gusto mo, bago mag-2028, di sa'yo na, i-elect ka namin. Kakusapin ko yung mga kasama natin sa majority. 15 tayo sabi niya. Ba't sasama ka sa minority? Pwede ka naman namin gawing Senate President. Ganun ang nangyari nung una So, dahil hindi naman natuloy yung coup, hindi na na-follow up. So, may sariling dahilan naman si Senator Loren. Pero hindi namin kino-question, ako for one, hindi namin kino-question yung paglipat niya. Okay. Ang sa akin lang, ang issue sa akin na mabigat, sa tagal-tagal lang pagsasama namin, mula pa noong nakaraang mga kongreso pa, magkakasama na kami,
magkasama kami nagpa-plot noon para iupo si Senator Enrile. Yung mga ganon. Yes. So para bang maski 1 minute before nung mag-nominate, sana man lang lumapit siya kay Tito Sen. Tito, I'm very sorry kasi nakapag-decide na ako, lilipat ako. Pag ganon, hindi masyadong Masakit. wala namang ano na eh, walang biglaan. wala nang magagawa si Tito Sen kung 1 minute before. At least the courtesy of informing Tito wag na Sen. kami. Si Tito Sen na lang. Hindi na bigay yung ganong klase ng kortesiya. Mhm. Bilang mga napakatagal na magkakaibigan at magkakaalyado. Oo. Kasi nung pagpanalo na pa lang namin ni Tito Sen noon, ano eh, after the 2025 senatorial, diyan kami nagmi-meeting lagi sa bahay niya eh. Halos linggo-linggo. 4 pa lang kami noon. Talagang close kayo. Ako, Tito Sen, si Mix, at saka si Loren. So, after noon, nakasama namin si Senator Risa. So, naging 5 kami. Kami nga yung, di ba, kami yung original na minority na 5. Yes. Oo. Oo. Senator, Yun. ngayon na nagbago na yung liderato ng Senado, ang tanong ng tao ay ano nang mangyayari doon sa investigasyon ulit sa flood control issue? Kasi sila yung majority, call na nila kung sino yung magche-chairman ng Blue Ribbon. Oo. Kasi nga, deklarado nang bakante lahat yung position, di ba? Lahat ng chairmanships. Mm-mm. Oo. So, bahala na yung majority. Ako, noong Monday, Tuesday na transmit, pero Monday yun ang dapat na transmit na naantala lamang dahil nga sa change of leadership. So effective Monday, na-transmit na namin sa ombudsman yung nilalaman ng parang effectively yung nilalaman ng partial committee report kasi dinaan ko nga sa privilege speech sa pamamagitan ng chairman's progress report. Opo. Pero yun na rin ang laman ng partial committee report at natanggap na ito ng ombudsman I think kahapon. Sa Senado, kahit na ilagay niyo na po sa plenary ito via progress report sa inyong privilege speech, mababaliwala ba yon kapag nagkaroon na ng bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Or persado na silang actionan ulit yun and go from there at ituloy yung anomaly investigation? Hindi, part na ng record ng Blue Ribbon yun eh. Mhm. Kasi nung nag-take over ako, nakadalawang hearings na nun eh. Opo. Kaya kasama sa nilalaman noong partial committee report yung naganap doon sa dalawang naunang committee hearings na hindi ako yung nag-preside. Mm-mm. Kaya lang, napansin namin, noong nag-take over kami, may mga nawawalang dokumento, mukhang hindi naiwanan nung dating chairman. Hindi naging part ng record ng Blue Ribbon, yung na-transmit na transmit na mga documents ng DPWH, nawawala yon. So hindi ko na binilabor yon na hanapin kasi alam na mga taga Blue Ribbon, mga staff na mayroong mga dokumento na bigay na nanggaling sa DPWH na nawawala sa record. Okay, isa na lang ako doon sa issue ng flood control, Joel. Sir, nasa party na ulit na majority yung 3 na nakasama sa pinaimbestigahan ninyo sa ombudsman. Paano po yun? Mapupursu pa ba yun ng Senate Blue Ribbon Committee under the new majority? Of no moment na yun sa Blue Wala Ribbon na as yun. far as the 3 colleagues kasi nasa ombudsman na eh. Alright. As we speak, di ba, nag-undergo na sila ng preliminary investigations. Sabi ko nga na-overtake na ng development Yes, oo. yung partial committee report sa tagal ng walang ng kakulangan ng pirma. Mm-mm. Yung recommendation namin doon, karamihan doon nangyayari na sa DOJ o Opo. kaya sa ombudsman. Mhm, okay, so baliwala na And yun. even Sandigan Bayan, no. That's good. Oo. Okay, yung minority resolution po ninyo, nagbigay na kayo ng paglilinaw po doon, Senador. Sabi ninyo, sumuko sa mga otoridad. Oo. Hindi sumuko sa ICC, no? Yes. Pagka sinabing Kasi- sumuko sa mga otoridad, ano ibig nyo sabihin po doon? Sa NBI ba? Paano? The first ganito, no. Kasi nakapirma rin ako doon sa naunang resolution na pinalat ito ng minority nung panahon na yon, ano. Sumama ako sa kanila na hindi pwedeng basta yung Pilipino na merong kaso sa ICC o na-issue ng international warrant, padala agad sa ICC. Kasi meron tayong Republic Act 9851. Although yung ating Republic Act na yon, noong 2009 na ipasa ito, hindi malinaw, parang may nuance yung kasi na may discretion yung executive branch na pwede nilang kunin yung o arestuhin at ipadala sa The Hague. Kasi hindi naman talaga malinaw doon na kailangan dumaan sa domestic court. So, nung merong resolution, nabasa ko yung provision sa 9851, mas maganda na yung
igalang natin yung ating domestic court, international warrant yan, bound tayo ng treaty, pero kailangan bigyan natin ng pagpapahalaga yung ating domestic court. So yung merong international warrant, kailangan idalin muna natin sa isang local court na siyang mag-i-issue kung ano man yung authorization o subsequent warrant of arrest para ipatupad yung warrant of arrest na in-issue ng ICC. Yes, oo. So nakapirma ako doon. Kaya nung sinasabihan ako ni Senator Kiko na mayroon silang resolution, kung pipirma ako, teka muna, hindi ako maging consistent dyan. Kasi nga, nakapirma ako sa unang resolution na dapat igalang yung domestic court. So maliwanag doon sa title pa lang ng resolution. Di ba napakaliwanag doon Yes, na po. seek all legal remedies, tapos mag-ano sa local o sa domestic court. Nandun lahat yun eh. Okay. Yan. Alright, o sige. Sana lang. Oh. Senator, nakita niyo yung video nung tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa? Yes, hindi pleasant sa mata, no. It's Okay. it's not a pleasant sight. Yung No, kabuuan dahil po. nung pumasok si Senator Bato, nakita ko na naka-plaster yung kanyang daliri. Sabi ko, ano nangyari sa daliri mo? Sabi niya, nakipag-wrestle ako. Sabi ko, malakas ka. Sabi ko, dahil nung nagtago ako, kung nahuli kong ganyan, tiyak nahuli ako. Kasi wala akong ginawa nagtatago, kundi magluto. Sabi niya, hindi, nagwo-workout sir ako. So sabi niya, nakipag-wrestle. So nagtataka nga ako dahil nireview muna nila yung video. Kung ako halimbawa yon at napanood ko yung video, ang isasuggest ko, wag na nating ipalabas sa publiko yan. Kasi hindi maganda pangitain. At saka madedibang pa yung sinasabi ni Senator Bato na nakipag-wrestle siya. Oo. Lumalabas, walang wrestling na nangyari. Yun po napanood niyo, walang wrestling talaga na nangyari. At least doon sa video, kasi Opo. hindi naman kumpleto yun eh. Opo. Merong mga nauna sinasabi na merong 2 babae na Oo. NBI na sana magsisilbi ng warrant of arrest. Opo. Na sinasabi ni Director Matibag na itinulak niya, sabay takbo papasok. Opo. Yung party na yun, hindi niyo po nakita yon. Wala doon sa video. Alright. Yun. Alright, ito ina-anticipate lang namin at siguro nag-anticipate tayo ng hinaharap weng. Pagka na-aresto po si Senator Bato, magkakaroon ulit ng palitan po ng liderato sa Senado. Senator Ping. Basta merong 13 or more, magpapalit ng leadership. Pero kung walang 13, maski nagkulang na sila, hindi naman kailangan na si Senator Bato. Well, kakailanganin siya kung nakakuha ng, nagbibilang. Pero hindi na rin eh. Pagka naka-13 na, hindi na kailangan si Senator Bato. Kailangan siya para bumuelta ulit. Bumelta ulit. Alright. Senator, salamat sa oras. Sir, thank you. Good morning. Magandang Yeah, thank you, umaga. Gwen, Salamat Joel. po. Thank you. Senator Panfilo Lacson, mga kapuso.